Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-29 na kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ito po, ang kabanatang ito ay may kinalaman sa mga dinalang bihag sa Babylonia. At para sa mga tao, sa mga taga-Jerusalem noon, ito ay nakalulungkot na pangyayari dahil sila ay mapapadala sa isang banyagang bansa. Ngunit sinasabi ng Diyos na ang kanilang pagpunta sa Babylon ay hudyat na sila ang mabubuting uri ng igos. At ang mga mabubuting uri ng igos na ito ang siyang maibabalik ng Diyos sa Jerusalem. Sa chapter 29 ay nabanggit na ang mga mabuting igos na ito ay kailangan maghintay ng 70 taon. Bukas ay mababasa po natin ang chapter 30 at naroon ang mensahe na ang lingkod ng Diyos ay di dapat na matakot. Dahil sila ay magkakaroon ng katakot-takot na karanasan sa Babylon. Ngunit ang Diyos sa mga panahon na iyon para sa mga buting igos, sinabi ng Diyos na ang Jerusalem ay di dapat na matakot dahil sila ay mga mabubuting igos at ang Diyos ay may magandang kalooban para sa kanila. At sa mga sumunod na kabanata, sinasabi ng Diyos na kanyang muling ibabalik o kaya'y isa sa katuparan ang pangako na mayroon siya para sa Juda. Sinasabi ng Diyos dito na tulad ng pag-aasawa, sila ay muling magkakabalikan. At sa chapter 22 naman, nabanggit na ang Juda, ang lupain ng Juda ay maisasalba. At ang lugar na iyon ay hindi para sa mga sasamang igos. Kung kaya naman si Zedekiah at ang ilan pang mga katao na nanatili sa Jerusalem ay masisira. Ngunit sinabi ng Diyos na dapat ay magkaroon ng maitatabing lupain sa Jerusalem at iyon ay para sa mga taong dinalang bihag sa Babylonia. Ang lupain na iyon ay isasalba para sa mga taong sumunod sa kanyang kalooban. Dito makikita natin na mga tao ay tulad ng buhangin
na hindi alam kung saan sila patungo, ngunit salamat sa salita ng Diyos at sa kanyang kalooban. Dito makikita natin ang kaibahan sa pagitan ng mga mabuti at masamang mga igos. Hindi lamang ang Diyos ang namili sa kanila, bagkus ayon sa kanilang karanasan ay maaari silang mamili kung ano ang kanilang susundin. Kung sila ba ay lalakad tungo sa kasiraan o magiging tulad ng mga natirang lipi sa Jerusalem na sumunod sa utos ng Diyos na maging bihag sa Babylonia. Dito makikita po natin ang litrato o kaya ay larawan ng mabuti at masamang igos. Ngayon, nais ko magtanong, sino ang nagsulat ng libro ng Jeremiah? Kung sinabi sa huling parte ng chapter 15 na ang salita ni Jeremiah ay natatapos doon. Ngunit pagkatapos ng chapter 15 ay may sumunod pang 25 mga kabanata. Dito makikita po natin na nakabalik nga ang mga mabubuting igos mula sa Babylonia tungo sa Jerusalem at ang mga masasamang igos naman ay tuluyan ng nabulok. Ang konseptong ito ay nabasa po natin sa chapter 24. At ang librong ito ay tumutukoy sa dalawang uri ng igos na ito. Bandang huli, si Zedekiah ay namatay at ang Jerusalem ay nasira. Ito ang naging resulta ng mga masasamang igos na nanatili lamang sa Jerusalem at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Para sa kabanatang ito, bibigyan po natin ito ng pamagat na ang mga mabubuting igos ay kailangan maghintay ng 70 taon. Kung kaya naman ang kabanatang ito ay napaka-komplikado. Ngunit akin na itong gagawing simple at tayo magkakaroon lamang ng 2 punto. Unang punto ay mula verse 1 hanggang 14. Kailangan manalangin ng kapayapaan. Idalangin ang kapayapaan para sa Jerusalem.
dapat silang manalangin. Kailangan nilang makinig at manalangin. Kahit gaano pa man katagal ang kanilang pagkakadakip o kaya'y paghihintay, naririnig ng Diyos ang kanilang mga dalangin. Kahit na sila'y maging bihag sa Babylonia, manatili dapat silang manalangin. Maaring ang kanilang mga magulang habang namamalagi doon ay mamamayapa, ngunit kailangan nilang magpatuloy sa pananalangin. Ipanalangin maging ang lupain ng Babylonia upang sila magkaroon din ng kapayapaan. Yun pong mababasa natin sa verse 1 to 14. Sunod ay sa verse 15 hanggang sa matapos, hanggang verse 32. Kailangan nilang matiis ang mga sinasabi ng mga propetang sinungaling. Nakita nila kung paano nakipag-usap ang mga propetang ito kay Jeremiah. Nang bitbit ni Jeremiah ang pamatok na yari sa kahoy at dinala niya ito sa pagtitipon ng iba't ibang mga hari. Pagkatapos ay sinabi sa kanila na sila ay sumuko sa Babylon. Ngunit may mga propetang mga sinungaling na nagsabi na hindi ganoon ang mangyayari. Kanilang binali ang pamatok na yari sa kahoy mula kay Jeremiah. Kinalaban nila kung anuman ang sinabi ni Jeremiah. Hanggang sa sinabi ng Diyos na sa kanilang pagbali ng pamatok na yari sa kahoy, mapapailitan iyon ng pamatok na yari sa bakal. Na ang Babylon ay gagamit ng pamatok na yari sa bakal upang maging mas mahirap pa ang karanasan ng mga taga-Jerusalem. Di tulad ng dati na mas madali sana dahil yari sa kahoy. Na dahil ang mga pinunong ito ay nagsasabwatan upang maghimagsik sa Babylon, sila'y higit pang mapapahirapan. Sila ay tinawag na mga propetang sinungaling dahil ginagamit nila ang pangalan ng Diyos upang magsabi ng mga di makatotohanang pangitain. Diyos mismo ang nagsasabi na hindi niya kinausap ang mga taong ito upang magsabi ng mga ganoong propesiya. Ngayon, makikita natin kung paanong tinitignan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Maaring ang Diyos ay mangusap sa atin, kaya dapat tayong maging maingat sa ating mga sinasabi, sa ating mga naririnig. May mga pag-iisip ako minsan na bakit patuloy na nahihirapan ng mga taong sumusunod sa Diyos habang ang mga masamang tao naman ay higit na nagwawagi. Kahit na ang masamang tao man ang siyang magkaroon ng otoridad, ito ay hindi normal na sitwasyon.
Minsan ay nagmamalabis lamang tayo sa pag-iisip na ang mga taong ito ay mas mabuti ang kanilang kalagayan. Maaring hindi natin nakikita ang pagdisiplina sa mga masamang tao, ngunit nakikita ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay hindi lamang po natin makikita pagdating ng susunod na buhay, ngunit maging sa kasalukuyan ay makikita po natin ang pagdidisiplina ng Diyos. Sa verse 15 to 32 nabanggit o kaya binabanggit ang tungkol sa mga propetang sinungaling. Tignan po natin ang verse 15. Nabanggit dito na maging ang Babylonia ay mayroong propeta. Ngunit kung tutusin, ang mga propetang ito ay sinasabi lamang kung ano ang nagmumula sa Diyos. Na kung ikaw o ang isang tao ay walang lugar para sa mga pangitain na yon, sila ay mapupuno lamang ng mga pahayag na mula sa Diyos. Kung wala po ang banal na spirito, ay wala din ang Diyos upang tayo protektahan. Ang puso natin ang siyang magkakaroon ng reaksyon sa lahat ng mga pangitain na ito. Dahil tayo ay tao lamang. Kaya maliban sa mga bagay na sinasabi ng ibang tao, maaaring masabi lamang po natin kung ano ang nais natin. Maraming mga tao ang gusto ng chismis, kaya kung minsan tayo man din ay gusto nating makinig. Maaari ding tuwing tayo ay nakakarinig ng mga balita ay wala itong epekto sa atin dahil sa puso natin ay wala na tayong kalalagyan para sa mga bagay na ito. Sa puso natin ay wala po tayong kagustuhan na madinig ang mga mensaheng iyon. At kung ikaw naman ay magkakaroon ng reaksyon, iyon ay dahil gusto mo ang mga pinag-uusapan. Ngunit sa lahat ng ito, alam ng Diyos ang lahat. Kung kaya maging sa Babylon, sila man din ay mayroong mga tinatawag na propeta.
Sa verse 21 to 23, nabanggit si Ahab at Zedekiah. Sila ay magkapatid. Kita natin dito, Ahab, letter A, Zedekiah, letter C. Pagkatapos ay nabanggit sa verse 23, na sila ay gumawa ng kasuklam-suklam na gawain sa Israel. Sila ay nangalunya at ginamit pa ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan. At nalalaman iyon ng Diyos at kanyang nasaksihan. Sila ay mga sinungaling. Dahil sila ay maraming mga tagong bagay sa kanilang mga puso. Mga bagay na nasa kanilang puso na hindi nila sinasabi. Sila din ay may labis na pagsunod sa kanilang laman. Sa lahat ng kanilang ginagawa, sila ay may mga masamang motibo. Kung kaya naman may masama silang epekto sa ibang tao. Ngayon, kung ikaw ay katulad ng mga taga-Juda o kaya taga-Babylon, maaaring hindi mo mawari kung ang mga taong ito ba ay totoo o propetang sinungaling. Malalaman po natin ito sa kanilang pamumuhay. Sa verse 23, sinabi ng Diyos na alam ng Diyos, alam niya ang mga nangyayaring iyon at kanyang nasasaksihan. Alam ng Diyos kung ano ang nasa kanilang mga puso. Alam ng Diyos ang lahat at siyang nakakakita ng lahat. Tulad ng kung paanong sa tuwing mayroong pagdinig ng kaso ay mayroong witness, ganun din sa pagdating sa Diyos. Siya ang magiging saksi sa lahat. Hindi natin kailangan ng patotoo ng iba dahil sapat na kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pinaka-importanteng punto sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pananalangin. Sa verse 24, nabanggit ang tungkol kay Semaias. Sinabi ni Yahweh na sumulat siya sinulatan mo ang mga taga-Jerusalem, ang paring si Zephanias na anak ni Masayas, at ang lahat ng mga
pari, sinabi mong si Zephanias ang hinirang ni Yahweh bilang kapalit ng paring si Joyada. Sila ay tinawag ng Diyos bilang mga propeta. Sa verse 26, sinabi mong si Zephanias ang hinirang ni Yahweh bilang kapalit ng paring si Joyada at bilang namamahala sa templo. Tungkulin niyang lagyan ng posas at tanikala sa leeg ang bawat nababaliw na lalaking nagpapahayag sa mga tao bilang propeta. Siya ay sinasabihan ng Diyos na si Semayas ay dapat na pumili o kaya ay siya ang magiging hinirang na tagahuli ng mga taong nagpapanggap ng mga propeta. Si Zephaniah ay mayroong mataas na posisyon at siya ay maraming mga karanasan. At siya ay humuhuli ng mga pari. Sa verse 28, sabi dito, sa mga biyag sa Babylonia ay sinabi niya, magtatagal kayo rito, kaya magtayo kayo ng mga bahay na matitirhan at magtanim kayo para may makain. Pagkatapos sa verse 29 hanggang sa matapos ay sinabi ni Jeremiah doon na siya ay dinilang bihag sa Babylonia. Ang nais ng mga taong ito ay hulihin si Jeremiah. Si Jeremiah ay muling sumulat mula sa Jerusalem at kanyang pinadala kay Sesemiah na nasa Babylon. Sabi dito, sa sulat ni Jeremiah, nagpahayag si Sesemias, gayong hindi ko naman siya sinugo at pinapaniwala kayo sa isang kasinungalingan. Dahil dito siya ay paparusahan ko at ang kanyang mga salinlahi. Hindi na niya masasaksihan ang kasaganaang ipagkakaloob ko sa aking bayan sapagkat nagpapahayag siya ng paghihimagsik laban sa akin. Dito makikita natin na hindi dapat tayo makinig sa mga propetang sinungaling. Balikan po natin ang verse 7 to 14. Si Jeremiah ay sumulat. Pagkatapos si Zedekiah ay nagpadala ng mga mensahero sa Babylonia.
Dahil sila ay nasa paghahari ng Babylonia, kailangan nilang mag-report mula Jerusalem tungong Babylon. Si Jeremiah ay sumulat at iyon ay hindi nasabi sa verse 5, magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira, magtanim kayo at inyong kainin ang bunga niyon. Sinasabi ni Jeremiah sa kanila na mamuhay sila ng normal sa Babylon. Mag-asawa kayo upang magkaanak, bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila ay magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ito ay pagpapala ng Diyos para sa kanila. Kung paanong pinagpala sila ng Diyos sa Ehipto ay ganun din sa Babylon. Hindi dahil sila ay ginawang bihag, ay mananatili na lamang sila sa kalungkutan o kaya'y hindi na magpapatuloy sa kanilang mga normal na ginagawa. Nais ng Diyos na magpatuloy sila sa pagiging mabuting uri ng igos, magpatuloy sa pamumuhay. Pagkatapos ay ipanalangin ang kapayapaan ng syudad at ang maging ang Babylon kahit saan man sila mapunta. Maaring para sa mga taga-Juda ay napakahirap sa kanila na ipanalangin ang Babylon dahil sila ay mga bihag doon. Ramdam nila na para silang pinaalis sa lupang pangako, ngunit sinasabi ng Diyos na kailangan nilang manatili sa pananalangin. Hindi lamang mamuhay ng normal, ngunit kailangan din nilang manalangin ng normal. Sila ay hindi hinayaan ng Diyos na kahit pa sila ay gagawing bihag sa Babylon, ang Diyos ay kasama pa rin nila. Sa verse 10, subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tuputuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Nabanggit na sa Deuteronomy 32 na ang paglisan ng mga tao sa Jerusalem ay para makapagpahinga din ang lupain. Iyon ay para din matigil ang kung anumang uri ng pagnanakaw at pagkukulang. Pagkilos, paggawa, pang-aalipin, dahil ang lupaing iyon ay sa Diyos. Ang Juda ay sa Diyos, ang Jerusalem ay sa Diyos. Kung kaya naman sinabihan sila ng Diyos na kailangan nilang maging mabuti, kailangan nilang alalahanin ang araw ng pamamahinga, kailangan nilang maging mabuti sa kanilang kapwa.
dahil maging ang Babylon ay kanyang tinawag upang linisin ang lupain. At linisin din o kaya ipuksain ang mga taong hindi nangangalaga sa kanyang lupain. Ang lahat ng mga masasamang namamalagi doon ay mapapaalis dahil kailangang mamahinga ng lupain. Kung kaya na maging ang mga taga-Juda at taga-Jerusalem mula sa Juda at Jerusalem ay kailangan maging mabuti. Marami sa mga taga-Israel, mga taga-Juda at taga-Jerusalem ang nailipat sa Babylonia upang maging bihag. Ngunit sila ay tinuring na mga mabubuting igos. At ang mga taong pinilit na manatili sa Jerusalem ay tuluyang nasira. Ngunit di tulad ng kanilang kinahihinatnan, ang mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos ay nakabalik sa Jerusalem. Sa verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Dito pinapangako pa rin ng Diyos na siya ang titingin sa lupain ng Juda at siya ay magkakaloob ng kapayapaan para sa mga taong sumunod sa Kanya. Na mayroong plano magandang Diyos para sa kanila. Sa verse 12, kung magaganap ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Hindi dapat isipin ng mga taga-Juda na dahil sila ay gagawing bihag sa Babylonia ay kinalimutan na sila ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa kanila na sa kahit ano pa mang sitwasyon na mayroon sila, sila ay dapat na manalangin sa Kanya kahit na naroon ang pakiramdam na napakalayo na nila. Sa verse 14, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo, at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Ang Diyos ay Diyos ng pangako, ang Diyos ay tapat na Diyos. Siya ay mabuting Diyos. Kanyang inaalala ang kanyang mga tao. At siya ay naghanda ng lupain para sa mga taga-Jerusalem. Sinasabi din ni Jeremiah na siya ay bibili ng lupain upang meron silang babalikan dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Purihin po natin ang Diyos.